Nako, eto na mga kababayan na paktay nagkagulo sa Kamara. Congressman kumalas Speaker binulgar Buji Sandro. Nagpanik na. Aba, yan po mga karabin natin ang ating aalamin sa video ito. Pero bago po natin to simulan mga kababayan, palike naman po ng video ito, malaking tulong po yan. Maraming salamat po at eto nga. Bago po natin i-play ang video ito mga karabin natin, eto pasadahan po muna natin itong mga nagte-trending na balita dito po sa social media at unahin na po natin to. Nako, mapapanako ka talaga dito mga kababayan hanggang ngayon pala. Sabi po dito ni Dr. Lichon, 65 bilyong pondo ng PhilHealth di talaga na ibalik. Aba, di ba pinangako po ng Pangulo noon na ibabalik niya ang 65 billion na excess fund ng PhilHealth na kinuha po nila. Di ba? Nangako po siyang ibabalik natin yung yung 65 billion. Hanggang ngayon pala hindi pa rin na ibabalik eh. Sabi po dito sa post, here's a clearer and more polished rephrase version. Isinama sa 2026 budget. Aba, nilinaw ni public health expert na si Tony Lichon na hindi pa talaga na ibalik ang 65 bilyong pondong kinuha mula sa PhilHealth. Ayon sa kanya, ang naturang halaga ay hindi nagmula sa National Treasury kundi isinama sa 2026 national budget. Dahil dito sa huli ay ang mamamayan pa rin ang sasagot sa pondong ito at walang umanong actual na naibalik. Hay nako. Saan pala napunta yung 65 billion mga kababayan kung tayo pa rin ang magbabayad, di ba? Saan napunta yung 65 billion na kinuha po nila sa PhilHealth kung tayong mga ordinaryong Pilipino, tayong mga nagbabayad ng tax, tayong mga taxpayers pa rin ang magbabayad dahil sinama po nila sa 2026 budget. Diba? Malaking kalokohan yata yan. Sobra-sobra na po yan. Sobrang panggigisa na po yan sa sariling mantika. Diba? Hindi lang halata pero ninakaw talaga. Diba? Sige. Ganito yan eh. For example, sige, kukunin ko to. Pero, babayaran nyo. Babayaran nyo. Kukunin ko to. Tapos bayaran nyo na lang. Okay? Kayo nang bahala magbayad. Walang hiyag. Parang ganun ang lumalabas. Ito pong naging komento ng ating mga kababayan. Sabi po dito, pag ang leader magnanakaw, ganun din yung tauhan. Pag ang leader ay magnanakaw, ganun din po ang mga tauhan. Ayan mga kababayan, malamang if the leader is weak and the follower are more weaker, di ba? Parang ganun yun. Pag may kamay na bakal ang ating presidente, may kamay na bakal din po ang ating mga nasa gobyerno. Pero itong nangyayari ngayon mga kababayan, hindi po kamay na bakal eh. May tawag dyan sa mga magnanakaw, malikot ang kamay. Ayan. Imbis na kamay na bakal, mayroon po tayong malikot ang kamay sa ating gobyerno. Diba? Ganun po ang tawag dun eh. Malilikot ang kamay. Alright? At napakarami po nila, hindi lang po nag-iisa. Halos bawat departamento ng ating gobyerno ay mayroong malilikot ang kamay. Yun lang. Diba? Kanina po mga kababayan, ibinalita po natin o share po natin dito sa ating channel yung 500 million na gustong danyos ni Claire Castro, pinababayaran niya dito po kay Congressman Leveste. Ngayon lang po, kanina lang mga kababayan ay sumagot na po si Congressman Leveste. At ito po ang kanyang sagot. Ayon po ito sa kanyang
official page Leandro Ligarda Liveste. Sabi po dito, humihingi si Yusek Claire na bayaran, no? Bayaran ko siya dahil sa sleepless nights and anxiety. Nadulot umano ng kasong isinampa ko laban sa kanya. Aba, 500 billion? Dahil hindi ka makatulog? I mean 500,000? Dahil hindi ka... hindi 500,000, 500 million mga kababayan. Okay? Ang hinihingi ni Claire Castro. Dahil hindi lang siya makatulog. Aba, grabe ito. Sabi po dito ni Congressman Liveste, wala akong obligasyong bayaran siya. Pero, kung kailangan niyang magpagamot ngayon, bukal sa loob kong sagutin. Bukal sa loob kong sagutin ang kanyang gastusin sa ospital. Aba, ayan. Ante Claire, kung kahit hindi pa tapos ang kaso, kung ikaw ay nahihirapan na, at dahil hindi ka makatulog, sasagutin na lang. Okay? Sasagutin na po ni Congressman Liveste ang pagpapagamot sa'yo. Kawawa ka naman. Kasi mababawasan yung maleta ninyo. Diba? Or eto ang nakikita ko. Si Yusek Claire Castro ay hindi makatulog, no? Dahil maybe ay nakokonsensya na siya sa kanyang mga pinagsasasabing kasinungalingan. Or hindi siya makatulog dahil hirap na po siya kung ano ang kanyang sasabihin kasinungalingan kinabukasan. Di ba? Hirap na po siyang gumawa ng script ng mga kasinungalingan. Kaya siguro, ayan, nagpabayad na. Nagpapabayad po ng 500 million dito po kay Congressman Liveste. Pero etong si Congressman Liveste, palaban, hindi niya obligasyon na bayaran si Castro. Gayunpaman, kung gustong magpagamot ni Castro ay sasagutin na ni Liveste para lang makatulog ng matiwasay. Para lang makatulog ng matiwasay itong si Yusek Claire Castro. Ito po ang naging komento ng ating mga kababayan. Sabi po dito ni Terence, waiting pa rin po sa season 2 kung mabuhay ka. Ayan, pa-victim na naman, no? Full of anxiety, yan kasi may talo siya sa kaso. It's not your obligation but if you feel like help her, go. Oo nga. Sige, tulungan mo na. Nakakahiya naman. Sabi po dito ni Salan Manalang, kakalive niya yan kung sa YT niya. Waiting po sa season 2 kung ingat po palagi. Ayan. Psychiatric treatment yata nais ni Kong Leandro Liveste. Oo nga. No? Kailangan siguro ni Yusek Claire Castro magpatingin sa isang psychiatric. Ano ba tawag dyan? Yung doktor sa pag-iisip. Ayan, no. Para naman mabigyan ng tamang treatment itong si Yusek Claire Castro. Kasi minsan, minsan talaga, yung tanong ng mga press sa kanya, iba na po yung sagot niya. Tulad po ng mayroon pong tinanong sa kanya, tapos yung sagot niya, kuryente. Di ba sabi niya, kuryente? Nakalimutan ko lang yung tanong, pero yung sinagot niya, kuryente. Kuryente po ang sagot. Aba, nayupak na yun. Ang haba-haba ng tanong, kuryente lang ang sinagot. Out of context pa. Di ba? Dako. Anyway, ano pong inyong opinion, reaction patungkol po dito sa gustong mangyari ni Congressman Liveste na kanya na lang pong sasagutin ang pampaospital ni Castro kung gusto niyang magpa-ospital nang makatulog na ng matiwasay? Just comment down below mga kababayan at eto, pasadaan na po natin yung video nagkagulo. Aba, nagkagulo na sa kamera. Aba, ito, pakinggan po natin to mga kababayan. Eto na po. Unti-unti nang nagbabaliktaran. Dati ito, sumuporta ito sa impeachment. Ngayon,
mukha yatang nagpabango, nagpasipsip kay BP Sara. Ito yung balita, panoorin ninyo. Pinag-iisipan na raw ng National Unity Party na kumala sa mayorya sa Kamara. Hindi rin kasi approve sa kanilang mga kongresista ang pamamalakad din ng nakaupong speaker. Nasa frontline na balitang yan si Byron Enriquez. Hindi raw kontento ang National Unity Party sa pamumuno ni House Speaker Bogie D. Kaya ayon kay NUP Chairman Deputy Speaker Ronnie Puno, pagpupulungan nila sa session break ng Kongreso ngayong linggo kung mananatili pa ba sila sa mayorya o lilipat na sa minority. Isa sa mga nabanggit ni Puno ang tungkol sa hindi pantay na budget. Sa isang ulat ng Philippine Center for Investigative Journalism, ang distrito ni Speaker D ang nangungunang may pinakamalaking allocation sa House-approved na pondo para sa 2026 DPWH budget. Aabot ito sa kabuang 3.8 billion pesos, habang ang top 2 biggest allocation napunta sa distrito ni Appropriations Committee Chairperson Mika Sonsing na nasa 3.4 billion pesos at sinundan ng distrito ng kapatid niyang si Sultan Kudarat, Representative Bella Sonsing. Kung ikaw rin, bawa, ikaw ang tagapagsalita ng 300 na congressman, di ba? Dapat siguro iuna mo yung iba para hindi ka naman maakusa na sinasamantala mo ba yung katungkulan bilang taga-negotiate para sa Kongreso. Ito pa sa mga nabanggit ni Puno, lahat daw ng public works projects ngayon ay for later release. Ibig sabihin, wala pang pondo para i-bid out ang mga proyekto. Pwede ka pa mag-bid pag walang pondo. No? Yan ang reason nila na kakalas na sila, no, sa mayorya. Anong ibig sabihin? Pera-pera lang ang usapan. Di ba? Kung wala pang release sa district, paano Release raw. Pinag-uusapan ang for later release. So anong ibig sabihin? Pera pa rin. Kakala sila kasi sa pera. Yung pag-distribute ng mga budget ba? Yan ang inireklamo nila. So anong ibig sabihin? Pera-pera pa rin ang usapan dyan sa Kongreso. Hindi na sila susuporta kay Bogie D kasi bumabagal yung pera. Parang ganun ba? Pera. Ito rin yung grupo na di umano sabi nila ng mga, sabi nga ni BP Sara, ay kung hindi ka pipirma doon sa impeachment complaint, wala kang budget. Naalala nyo yun? Naalala nyo? So, dyan sa House of Representatives, hindi po importante sa kanila ang prinsipyo. Ang importante doon, may pera ka lang, okay na. Kapag may pera ka, giba na ang prinsipyo mo. without ng district? Kasi wala nang pondo. What the heck is going on? Di ba? Kasi nothing is moving on the construction front for the country. Sana hindi lang naghahanap ng pampatalino itong mga to, no? It is improper. No, and it is a repudiation of the laws that were passed relative to the budget. Giit ni Puno, hindi naman niya pinipersonal si Speaker D. Gusto lang daw niya itong umaksyon. I love the House Speaker, but he is not doing what he is supposed to do. Nilinaw rin ni Puno na walang kinalaman sa impeachment ni VP Sara ang posibleng pagkalas ng partido sa mayorya. We cannot be accused of cuddling the Dutertes. No? Kasi kami yung pasimuno nga noong mga nakaraan 'di ba? Partido namin 'Di ba? Mali ba magsabi na gawin yung matibay yung kaso para hindi lang itapon sa Senado? Sa isang pahayag, tiniyak ni Speaker D na laging bukas ang kanyang pintuan sa kanyang mga kasamahan sa Kamara para resolbahin ang anumang issue. Binigyang diin ng House Speaker na pinagpaguran nila ang agarang pagpasa ng national budget ng malinaw at patas na siyang pinakamahalagang panukala sa lahat. Sa huli, hiniling ni D sa mga kapwa kongresista na pagtuunan ng mga panukalang magpapagaan sa mga pasanin ng taong bayan sa gitna ng krisis sa Middle East. Nagbabalita mula sa Frontline, Marian. So, ayan. Ano yan? Pera pa rin ang... So yan po ang direktiba ng House Speaker mag-focus daw sa mga problema na kinahaharap ng ating bansa due to the war of the Middle East, no? Pero ano pong ginagawa ngayon ng mga congressman? Saan po sila nakafocus, mga kababayan? Nakafocus po sila to impeach BP Sara. Ito siguro ang solusyon Bababa siguro ang presyo ng mga bilihin, no?
O bababa siguro ang presyo ng langis. I mean, yung ekonomiya natin lalago ulit, no? Kapag na-impeach nila si BP Sara. Uy, mag-isip-isip kayo Baka pag na-impeach na si BP Sara, mas lalo lumala. Oo, mas lalong lumala ang sitwasyon, ang problema ng ating bansa. Diba? Kasi wala na Wala nang lalaban. Sino pang lalaban? Mga kababayan. Wala na. Magagawa na po nila lahat ng gusto nilang gawin. Diba? Ay, nako. Ngayon nga, nandyan pa. Diba? Oo. Wala pa rin nagagawa Nandyan si Marcoleta. Wala pa rin kasi kakaunti nga ang bilang ng mga matitinong politiko. Yung bilang ng mga nakatanggap ng maleta. Yun ang marami. Ayun po ang majority. Kapag may maleta, syempre majority na yan agad mga kababayan. Naka po. Anyway, ano po ang inyong opinion, reaction patungkol po sa video ito mga kababayan? Just comment down below at syempre, huwag pong kalimutang i-like ang video ito. Malaking tulong po yan. Maraming salamat po.